Kinabukasan sa isa sa mga bahay, nagising si Vlad na may pagkadismaya sa mukha at sinabing hindi pa rin siya masanay. Tumingin siya sa labas ng bintana at nagtanong kung dahil ba ito sa hindi tanawin ang mga squatter. Pumasok si Got sa silid at tinanong ang kapitan kung gising na siya. Kailangan pa niyang matulog. Hinarap siya ni Vlad at sinabing nahihirapan siyang humiga dahil masakit ang buong katawan niya. Sa isip ni Vlad, ano ba ang nangyayari sa kanya? Si Goth, na may malapad at mabait na ngiti, ay sinabing dinalhan siya niya ng tubig para maghilamos. Ngunit may kutob si Vlad na may mali at nagtanong, ano ang nangyari sa kanya? Nalito si Goth at nagtanong kung ano ang sinasabi niya. Palagi naman talagang akong ganyan, sabi niya. Sa tingin niya, nagkakaroon na ng bunga ang mga kontak ng kapitan sa Sora. Mahirap manatili na tahimik lang. Hindi naman ako sumunod sa kanya para maging manugang ni Basil. Tinitigan siya ni Vlad at naisip na parang nababasa siya ni Goth. Maliwanag na may binabalak siya. Sinabi niya na hindi siya dapat matakot. Basta't ginagawa niya ng maayos ang trabaho niya, aalagaan siya nito. Nagtanong si Goth, talaga bang nangangako ka? Si Vlad, na may masayang ekspresyon, ay nagsabing may ginawa ba ako na hindi mo dapat pagkatiwalaan. Tugon ni Goth, syempre, nagtitiwala ako sa iyo, aniya. Gusto ka ring makita ni Sir Vorden paggising mo. Magandang balita yan, sabi ni Vlad. Naisip niyang may kailangan siyang pag-usapan kay Vorden. Pagkaraan ng ilang sandali sa isang silid na maraming iba't ibang pagkain sa lamesa, tinitigan ni Vlad ang mga pagkain na may pagtataka at sinabing, kapag kinain mo lahat yan, mamamatay ka. Malungkot siyang tumingin at sinabing mas gusto niya pang mamatay kung hindi niya kakainin. Tumingin siya sa maraming lumang sulat na nasa silid at sinabing kailangan niyang tingnan ang mga dokumento. Kailangan mong tingnan ang lahat, pero wala itong katapusan. Ang mga anino ni One-Armed Jack ay umabot kahit sa pinakamalalim na bahagi ng mga squatter. Sinabi ni Vlad na naiintindihan niya ito. Dito siya pinanganak, lumaki at inutusan ang lahat. Bumantong hininga si Vorden na may pagkadismaya at sinabing aabutin ng oras para bunutin ang lahat ng mga ugat na ito. Nga pala, ano ang balak mong gawin ngayon? Kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan, pero tapos na ang trabaho mo rito. Sinabi ni Vlad na hindi niya alam. Sinabi ni Vorden na hanggat hindi pa dumarating si Joseph, opisyal siyang nasa reserba. Maaari mo akong tulungan sa aking trabaho. Paano ako makakatulong? Tanong ni Vlad. Hindi ako masyadong marunong tungkol sa mga dokumento. Kinuha ni Vorden ang isang dokumento at nagtanong, talaga bang iniisip mong hindi ko alam ito? Kinuha ni Vlad ang dokumento, binasa ito at nagtanong, ang kapitan ba ng gwardya ay isang kinatawan ng mga awtoridad? Si Vorden na may mapanlinlang ng ngiti ay nagsabing ito ay karapatan na mang-aresto. Sa totoo lang, isa itong piraso ng papel na nagbibigay pahintulot sa kanya na manakit ng mga tao sa isang tiyak na antas. Gusto ni Joseph na samantalahin ang pagkakataon na linisin ang mga squatter. Bunutin ang mga damo at palitan ng mga karapat-dapat. Ito ang susunod na hakbang ng plano ng Panginoon. Ikaw ang tamang tao para sa trabaho. Sa lahat ng bagay, mas kilala mo ang mga squatter na ito kaysa sa sinuman. Mukhang makatuwiran yan, sabi ni Vlad. Sinabi ni Vorden na hindi niya kailangang magsimula kaagad. Sa ngayon, maaari siyang magpahinga at makipagkita sa mga dating kaibigan. Maaari ka ring magdala ng babae. Si Vlad, na may pagkadismaya sa mukha, ay nagsabing sinabi na niya na kaibigan lang niya ito. Patuloy na kumakain si Vorden at sinabing humiling siya na makabisita sa monasteryo. Akala niya ay kaagad na magbibigay ng pahintulot, pero pinaghihintay sila ng ilang araw. Pagdating ng balita, sasabihin ko sa iyo. Nagpasalamat si Vlad at sinabing naiintindihan niya ito. Naisip niyang mas matulungin si Vorden kaysa sa inaasahan niya. Hindi niya na kailangan tanungin si Vorden. Oo nga pala, may isa pa. Tinanong ni Vlad, ang mga natitirang tauhan ba ni One-Armed Jack ay nasa bilangguan na ngayon? Sumang-ayon si Vorden at sinabing inaresto na ang lahat. Nasa lahat sila ng dako. Nagtanong si Vlad kung maaari siyang pumunta doon. Nagtanong si Vorden kung bakit kailangan niyang pumunta sa bilangguan. Si Vlad, na may seryosong ekspresyon sa mukha, ay nagsabing may kailangan siyang alamin. Kung wala siya, hahanapin ko sila sa lahat ng mga squatter kung kailangan. Pagkaraan ng ilang sandali sa bilangguan, sinabi ng isang sundalo na ang mga tauhan ni Jack ay nasa malayong bahagi ng bilangguan.
Nagpasalamat si Vlad sa kanya. Pinadaan siya ng mga sundalo at naglakad siya sa pasilyo papunta sa tamang lugar. Napansin siya ng mga taong nakaupo sa selda at tahimik na nagtanong kung siya ba ito ang talim ni George. Siya ba ang proxy ni Bayezid? Bakit pa siya pupunta rito? Isa sa kanila ang nagulat at nagtanong, ibig sabihin ba nito na pumunta siya para hanapin ang lahat ng mga sumalakay sa Rosa Smile at maghayganti? Si Vlad sa panahong ito ay lumapit sa kanilang kulungan at tahimik na tumingin sa kanila na may nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Nagulat ang lahat ng mga bilanggo. Hinarap nila siya at tumingin na may matinding takot. Kaagad silang sinubukang tumakas mula sa mga rehas papunta sa kabilang bahagi ng selda. Tahimik na tumingin si Vlad sa kanila na may walang pakialam na ekspresyon. Tumingin siya sa lalaking nakaupo sa likod at sinabing, "Nandyan ka pala." Napakadilim dito kaya mahirap mapansin ang isang taong nakaupo. Nagulat ang lalaki at itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Sinabi ni Vlad na kailangan niyang bigyan siya ng 40 piraso ng pilak at pakakawalan siya nito. Naalala niya si Odor, na tumulong sa kanya na tumakas mula sa lungsod, at tinawag siya sa pangalan. Masayang ngumiti si Vlad sa kanya at sinabing maaari siyang magpautang. Maitim na balat na iniwasan kahit sa mga squatter. At ang unang humarap sa kanya, na hindi nawala ng liwanag kahit sa likod ng mga bundok ng basura. Pagkaraan ng ilang sandali, sa monasteryo, ilang mga madre ang tumitingin sa labas ng bintana at naghihintay ng isang tao. Napansin nila ang isang bagay na nakakuha ng kanilang atensyon at malakas na sinabing, "Nandito na siya." Naglakad si Vlad papunta sa monasteryo at isang karwahe ang nasa tabi niya. Sinabi ng mga madre na kahanga-hanga siya. Blonde na may asul na mata, tiyak na isang basalyo ni Bayezid. Nag-usap ang mga madre at nagtanong, hindi ba sinabi na isang kabalyero ang darating ngayon? Naging kabalyero na ba siya? Siguro nga, bakit pa siya sasamahan ng punong guro? Dapat din nating tingnan ang mga taong sumusunod sa kanya. Sasama ba ang mga lokal na maharlika sa isang simpleng basalyo ng ganoon? Sigurado siya na nagbigay sila ng maraming pera para lang mapalapit kay Bayezid. Hindi nakakagulat na ang punong guro ay bumili ng maraming alak. Nakatayo si Zemina sa tabi nila sa panahong ito at patuloy na naghuhugas ng pinggan. Biglang may dumating na babae at ginulat ang 3 babae sa bintana. Malakas siyang nagtanong na may pagkadismaya, bakit kayo nag-aaksaya ng oras dito? Hindi ba ninyo narinig na may mahalagang bisita? Yumukod ang 3 madre sa kanya, sumang-ayon, at sinabi ng isa sa kanila na malapit nang matapos ang lahat. Umalis ang babaeng may pagkadismaya at sinabing kailangan nilang kumilos dahil malapit nang magsimula ang serbisyo. Pagkatapos nito, hinarap ng 3 madre si Zemina at tinawag siyang redhead. Sinabi ng isa sa kanila na sinaway sila dahil sa pagiging tamad niya. Hindi siya pinansin ni Zemina at humingi ng paumanhin. Umalis ang 3 madre at nagtanong ang isa sa kanila, "Narinig mo ba na kailangan nating magmadali? Kami ay aalis na, at dapat kang sumunod kapag tapos ka na." Sumang-ayon si Zemina, at sinabi ng isa sa kanila na kailangan nilang tumayo sa pangunahing bulwagan. Nakatayo si Vlad sa harap ng mga madre na nakapila at sinabi ng babaeng nakatayo sa tabi niya na ngayon ay mayroon silang espesyal na bisita na nagmula sa pamilya Bayezid. Si Father Andreas din ang nagsiguro sa kanya. Ang mga madre na may namumulang mukha ay tahimik na nagtanong, personal ba siyang sinigurado ni Father Andreas? Sinusuportahan siya ni Bayezid. Siya ay parang isang diwata na kabalyero. Lumingon-lingon si Vlad at walang sinabi. Patuloy na namumula ang mga babae habang tinitingnan siya at tahimik na sinabi na tumingin siya rito. Parang nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi sila pinansin ni Vlad at naisip na hindi niya ito nakikita. Humiling siya na tipunin ang lahat ng mga madre. Sinabi ng madre na nakatayo sa tabi niya na ngayon ay kailangan nilang magdasal. Lumuhod si Vlad, at nagsimulang magdasal, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang noo. Tinitingnan siya ng mga madre na may paghanga at walang sinabi. Si Zemina sa panahong ito ay tumatakbo ng napakabilis sa pasilyo na may malakas na tunog. Narinig ito ni Vlad at isang maliit na ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Tahimik niyang binuksan ang pinto, tumingin sa loob at humihinga ng malalim dahil sa pagod. Naisip niya na may masayang ekspresyon na tuwang-tuwa siya na hindi pa tapos ang serbisyo. Si Zemina ay nakahanay kasama ang ibang mga madre, at si Vlad ay tumayo.
Tiningnan niya si Zemina at walang sinabi. Tiningnan niya si Zemina, ngunit natatakpan ng sinag ng araw ang mukha nito habang maingat niya itong sinusuri. Napansin niya at tila hindi nasisiyahan ang mukha niya. Tumalikod siya at bamulong ng hindi nasisiyahan, na napansin ng madreng nakatayo sa tabi niya. Nilapitan siya ng madre na may nag-aalalang mukha at nagtanong kung may problema ba. Hindi lumingon si Vlad at sinabing masyado itong payat. Pinakakain ba nila siya? Tanong niya. Hindi naintindihan ng madreng katabi niya kung ano ang ibig niyang sabihin at magtatanong pa sana. Ikinuyong ni Vlad ang kanyang kamao sa galit at sinabing hindi niya magawa ang gusto niya. Inilagay niya ang kamay sa kanyang espada at nagsimulang dahan-daang maglakad patungo kay Zemina. Ang lahat ng madreng nakatayo sa bulwagan ay matamang nakatingin sa kanya at walang sinasabi. Nilapitan niya si Zemina at tiningnan ito ng may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Tiningnan siya ni Zemina at nagtaka, si Vlad ba ito? Naalala niya ito noong nakaraan at naisip na parang hindi ito siya. Nalungkot siyang tumingin sa ibaba at sinabing, hindi siya yan. Sumigaw si Vlad at labis itong ikinagulat ni Zemina at nakuha ang atensyon ng lahat. Tinaas niya ang kanyang ulo, tiningnan ang mukha nito at nagtanong, ano yun? Tiningnan ni Vlad ang mukha ni Zemina na labis na pagod, na nakatayo sa kanyang harapan. Tumingin siya sa ibaba at napansin na ang mga braso nito ay puro pasa at ang palda nito ay napakadumi. Labis siyang nagalit tungkol dito at nagngalit ang ngipin dahil dito. Yumukod siya, sinuri ang palda nito at nagtanong, ano to? Bobo ka ba? Ang mga madreng nakatingin sa kanya ay labis na nagulat dahil dito at mahinang nagtanong kung magkakilala ba talaga sila. Nagtanong si Vlad, hindi ba nila siya pinapakain o nilalabhan ang kanyang mga damit? Labis na nabigla si Zemina dahil napagtanto niya na si Vlad nga talaga ito. Dahil sa pagka-realize na ito, nagsimula siyang manginig ng husto at iniabot ang kamay sa buhok nito. Hinawakan niya ang buhok nito at sinuri siya. Patuloy na kinukuskus ni Vlad ang palda nito nang may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Napansin ang mga luha na bumabagsak sa kanyang balabal. Tinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang mukha nito dahil dito. Tiningnan siya ni Zemina, kinagat ng mariin ang labi at patuloy na umiiyak dahil sa tuwa na makita siyang muli. Labis na nalungkot si Vlad dahil naintindihan niya kung paano siya trinato sa monasteryo na ito. Tumayo siya at sinabing kailangan na niyang tumigil sa pag-iyak. Oras na para umalis sila rito, sabi niya. Hinawakan niya ang kamay ni Zemina habang pinunasan naman nito ang mga luha sa isa pa niyang kamay at sinabing, uuwi na tayo. Ang batang babae na walang tahanan ay hindi kailanman narinig ang mga salitang ito sa kanyang buhay. Mga palaboy sa lansangan na walang bahay, walang magulang o pagkain. Yinakap ni Vlad si Zemina na hindi mapigilan ang pag-iyak sa tuwa at hinawakan ang kanyang damit. Sila ang naging pamilya ng isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, magkasama silang nakasakay sa isang karwahe at mahigpit na hawak niya ang tela na pinagbalutan ng kanyang mga gamit sa dalawang kamay. Tinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan si Vlad nang may nag-aalalang mukha. Tiningnan siya ni Vlad nang may kalmadong ekspresyon at nagtanong kung bakit siya ganoon kung kumilos. Magtatanong sana si Zemina sa kanya, ngunit mabilis niyang tinanong kung bakit ganoon ang tingin niya sa kanya. Tiningnan niya si Vlad, nagsimulang magsalita, ngunit agad na tumigil. Patuloy siyang tiningnan ni Vlad at sinabing, ganoon ang tingin mo sa akin. Tiningnan niya siya ng walang ekspresyon sa mukha at walang sinasabi habang naghihintay siya ng sagot. Itinago ni Zemina ang kanyang namumulang mukha sa likod ng kanyang mga gamit at naisip na labis na siyang nagbago. Napansin ni Vlad na labis siyang nahihiya. Tumingin siya sa bintana at nagtanong kung talagang nahihiya siya, kahit na 6 na buwan pa lamang silang hindi nagkita. Nagpatuloy sila sa pagbiyahe at hindi nag-usap sa loob ng ilang segundo. Bahagyang kumalma si Zemina, itinaas ang ulo at tiningnan niya ang mukha ni Vlad at naisip na mukha siyang isang aristokrata. Ibinaling niya ang ulo at tiningnan ang napakadumi at lumang damit niya. Labis siyang nahihiya dahil dito at tumingin sa ibaba ng malungkot, at sumigaw si Vlad para makuha ang atensyon niya. Tinaas ni Zemina ang kanyang ulo at magsasabi pa sana, ngunit nilagyan ni Vlad ng candy ang bibig nito. Tiningnan niya siya ng may kalmadong mukha at sinabing hindi siya yan. Kailangan mo yang kainin at ayusin ang sarili mo. Kinain ito ni Zemina at nagtanong, ano to? Sabi ni Vlad, caramel yan, ibinigay sa akin ng isang kilala kong lalaki.
Nagtanong si Zemina kung saan niya nakuha ang mga mamahaling bagay na iyon. Hindi ka naman nagnanakaw, di ba? Sumandal siya at sinabing, pwede mong isipin ang gusto mo. Tumingin si Zemina sa ibaba ng may maliit na tuwang-tuwang ngiti at walang sinabi. Iminulat ni Vlad ang isang mata at napansin na umiiyak siya at nanginginig dahil dito. Labis siyang nahiya tungkol dito at nagtanong, bakit ka na naman umiiyak? Agad na pinunasan ni Zemina ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at malakas na sinabing, huli ka na. Susubukan sana ni Vlad na kalmahin siya, ngunit tumalikod siya at patuloy na umiiyak. Umupo siya at nang may bahagyang hindi nasisiyahang ekspresyon, tumingin siya sa bintana at sinabing, ang ganda ng panahon ngayon. Kahit saan pa man ipanganak ang isang tao, ang bawat isa ay karapat-dapat na makatanggap ng isang bituin mula sa langit sa kanilang puso. Gayunpaman, ang pagpapalabas ng isang bituin sa langit ay ibang bagay. Tiningnan ng panday ang mga uling na nagkikinang sa pagan at naisip na parang siya yon. Walang silbi ang mawala ng walang nakakamit na anuman. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at naisip na kailangan niyang tapusin ito. Kamakailan, kahit ang mga pulubi ay hindi na pumupunta rito. Lumabas siya at tiningnan ang lalagyan kung saan nakabitin ang espada. Naisip niya, nagtataka ako kung ano na ang lagay niya ngayon. Naalala niya si Vlad at naisip na kaibig-ibig at nakakaawa siya sa parehong oras. Tumalikod siya, ipinikit ang kanyang mga mata at naisip na sana ay hindi siya namatay sa lamig. Sa parehong sandali, lumapit sa kanya si Vlad at nagtanong, nagsasara na ba kayo? Sumang-ayon ang panday at sinabing, bumalik ka na lang bukas. Sabi ni Vlad, hindi ako pwede, dahil bukas ay magiging abala ako, kaya kailangan ko ngayon. Ang panday na may kalmadong ekspresyon ay nagtanong, ano ang gagawin ng mga tao mula sa mahihirap na lugar? Sabi ni Vlad, kailangan kong ipaayos ang espada, dahil walang gumawa nito sa mahabang panahon. Labis na nagulat ang panday sa narinig niya. Inabot ni Vlad ang espada ng may ngiti at sinabing, sabi ng ibang mga panday ay hindi nila ito maaayos. Ikaw lang ang makakagawa nito. Tiningnan siya ng panday ng may labis na pagkagulat at walang sinabi. Patuloy na hawak ni Vlad ang espada sa kanyang harapan at nagtanong, magagawa mo ba ito? Nalito ang panday dahil dito at sinabing, kailangan mong maghintay, syempre magagawa ko yan. Dinala niya ito sa loob at sinabing kailangan niyang pumasok at umupo. Inabot ni Vlad sa kanya ang isang espada at sinuri ng panday ang kanyang espada ng may pagkagulat. Inilabas niya ang espada mula sa kaluban nito, sinuri ito, at sinabing, napakaganda nito, nakikita kong ginamit mo ito. Saan nanggaling ang gatla na ito? Tiningnan ni Vlad kung saan siya nakaturo at sinabing, ito ay mula sa pangangaso ng goblin noong nakaraang taglamig. Hindi pa ako sanay sa espada. Patuloy na itinuro ng panday ang mga gatla, nagtanong tungkol dito, at sinabi sa kanya ni Vlad ang lahat. Sabi niya, kamakailan ay kailangan niyang maging pain para sa death worm. Nasira ang espada sa lupa habang sinusubukan niya na akitin ito. Tiningnan ng panday ang espada ng may labis na pagkagulat at naisip na ang pangangaso ng mga halimaw at ang duelo ay marangal. Kahit ang pakikipaglaban sa mga labi ng isang bumagsak na dragon. Labis niyang ipinagmamalaki ang kanyang mga ginawa. Hindi tulad niya, na nag-aksaya ng kanyang oras sa mahihirap na lugar, ginampanan niya ang kanyang mga tungkulin ng responsable. Malakas siyang tumawa at sinabing, mas excited pa ako ngayon kaysa noong ginawa ko ang pinakamahusay kong trabaho. Kailangan mong maghintay dito, aayusin ko ngayon ang espada. Kinahit niya ang paningas at sinindihan ang apoy. Sa maikling pagsabog sa pagan, na para bang sisabog anumang sandali, ang pasyon ng matanda ay muling nagliyab pagkaraan ng mahabang panahon. Ang bituin na nawalan ng liwanag ay nagsimulang sumikat muli. Pagkaraan ng ilang sandali sa pier, si Harvon na may hawak na bote ng alak ay nagtanong, sabi niya, ang sertipiko para sa pagbili ng Rosa Smile kay One Arm Jack, ay nasa kanya na ngayon. Sabi ni Vlad ng may maliit na ngiti, ito ay isang patas na palitan. Tumawa si Harvon at nagtanong, kaya, papatakbuhin mo na ba ngayon ang lugar na ito? Sabi ni Vlad, hindi ito ganoon, ibinalik ko ito kay Marcela. Hindi ito maaaring magbukas ngayon, ngunit maaayos din ang lahat sa lalong madaling panahon. Sabi ni Harvon, kung ganoon ay malinaw na ang lahat, at ano ang gagawin mo ngayon? Babalik ka ba sa Sutrama?
Sabi ni Vlad nang may ngiti, mananatili ako rito, dahil sa ngayon ay nasa reserve ako. Sabi ni Harvan nang may ngiti, nasisiyahan akong makita kang ganoon, na ginagampanan ng mga utos ng isang marangal na pamilya. Sabi ni Vlad, hiniling sa akin na gumawa ng isang bagay sa aking libreng oras. Titingnan ko ang mga nakatagong lihim ni One-Armed Jack, o kung may iba pa silang hindi mahanap. Ang moneybag na ito ay naghuhukay ng mga butas kahit saan. Sabi ni Harvan, matutulungan niya siya sa problemang ito. Sabi ni Vlad, syempre naman. Tinitingnan niya si Harvan at sinabing ang whiskey ay hindi libre. Naiintindihan naman niya ito, di ba? Sabi ni Vlad na tila hinahanap ni Marcella ang ibang mga babae. Sabi naman ni Harvan, pero marahil ay nabenta na sila. Sabi ni Harvan, dapat ay malapit lang sila. Nag-isip si Harvan at nagtanong, kailangan mo bang hanapin ang ginto at mga babae? Baka may koneksyon ang dalawa. Mukhang hindi nasisiyahan si Vlad at sinabing parang problema iyan. Nag-imbestiga siya ng kaunti, pero walang bakas na naiwan. Naalala niya ang isa sa mga babae at sinabi na mayroong isang babaeng nagngangalang Ana. At mayroon ding iba pa. Sabi ni Harvan, tama siya, kakaiba ito. Dapat ay mayroong bakas. Si One-Armed Jack ay gumawa ng maraming bagay, sinubukang makatakas mula sa mga slum. Pero tiyak na hindi ito gagawin niya. Siya na ang bahala dito, pero kamakailan ay nabawasan ng mga tauhan. Kaya hindi siya makakapag-alok ng malaking tulong. Nagpunta si Oder sa kanila, tinawag si Vlad. At nakuha ang atensyon nila dahil dito. Sabi niya na sinuri niya, mayroong kahinahinalang lugar doon, tulad ng sinabi niya. Tumayo siya pagkatapos noon, at sinabi na dapat ay puntahan nila at tingnan ito. Umalis siya, kumaway, at sinabi na kailangan na niyang umalis. Kumaway din sa kanya si Harvan. At sinabi na kung may malalaman siya, sasabihin niya agad sa kanya. Pinanood niya itong umalis at sinabi na kaka-rating lang nito at hindi pa nga nagpapahinga. Dumating si Vlad sa tindahan ng karne, may ipinakita sa tindero. Habang si Oder ay nakatayo sa may pasukan, tiningnan ng lalaki ang sulat na ibinigay niya sa kanya, at binasa ito. Patuloy niyang tiningnan ang sulat at nagtanong, sino ang mga taong ito? Sabi ni Vlad na akala niya ay makikita niya sila. Nagtatanong ang tindero kung ano ang punto ng paghahanap ng mga tao sa tindahan ng karne. Hindi siya nagbebenta ng karne ng tao. Tiningnan siya ni Vlad na may seryosong ekspresyon sa mukha at tinanong kung totoo iyan. Umalis ang lalaki at sinabing abalang-abala siya. At puro kalokohan ang ginagawa nila mula pa kaninang umaga. Dapat na siyang umalis kung iyon lang. Pagkatapos niyang sabihin ito, agad niyang pinalo ang isang piraso ng karne sa mesa ng malakas. Tumingin si Vlad sa paligid at nagtanong, laging may tindahan ba ng karne dito? 6 na buwan na ang nakalipas ay wala pa ito. Patuloy ang paghiwa ng tindero sa karne. At sinabi na maaari niyang tanungin si Black Bear tungkol doon. Naisip ni Vlad na isa ito sa 5 pinuno ng mga slum. Pork Butcher Black Bear. Maliwanag na gusto niya silang takutin sa pamamagitan ng pagbanggit sa pangalang ito. Ikinalulungkot niya ito. Sinabi niya na tatanungin niya si Black Bear tungkol dito. Gayunpaman, kaakit-akit ito. Labis niyang tinakot ang lalaking ito sa pagtatanong kung paano niya nalaman na may mga pangalan ng tao sa sulat. Kapag ang isang tao mula sa mga slum ay pinakitaan ng isang sulat. Galit na galit sila sa una. Dahil ang pag-aaral magbasa ay hindi ganoon kadali. Maliwanag, hindi niya alam kung paano gumagana ang lahat dito dahil isa siyang estranghero. Sa halip na karne ng tao, nagbebenta siya ng mga tao, tama. Nakatayo sila ng tahimik sa lugar sa loob ng ilang segundo. At hawak ng tindero ang kanyang kutsilyo sa kamay. Nakataas sa ibabaw ng karne. Bigla siyang lumingon at inatake si Vlad. Ngunit yumuko si Vlad at hindi siya tinamaan. Umatras siya papalayo sa kanya at pinanood ang lalaki. Galit na galit ang tindero at nagtatanong kung sino sila at saan sila nanggaling. Sinabi ni Vlad na may ngiti na siya ang gustong magtanong sa kanya tungkol dito. Dapat siyang makipagtulungan, at pagkatapos ay wala nang masamang mangyayari. Galit na galit ang ekspresyon ng lalaki. Si Vlad na may tuso ng ngiti ay nagsabi na mabuti, ito ay mas mukhang slum. Kinuha niya ang isang punyal mula sa likod niya. Tinawag si Oder at sinabi na dapat niyang isara ang pinto. Pagkatapos nito, na may seryosong ekspresyon sa mukha.
Sinabi niya na sarado ang tindahan para sa araw na ito.